Mga katambay, mga kababayan, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan na po sa mainstream media, yung impeachment po ng Vice President mga tambay dahil nga po dito sa numero ng mga senador na papasok po ito pong 2025 election mga tambay. Meron pong nagsalita na isang political analyst na sinasabi po na malabo raw po ma-impeach ang Vice President dahil sa numero mga tambay. Komentuhan po natin ito pong balita mga kabayan. Tingnan po natin at pakinggan po natin. Magandang hapon, Jed. Ano ba ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm elections sa impeachment ni VP Duterte? Magandang hapon, June. Ayon kay Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, sa nakikita nating resulta ngayon ng 2025 midterm elections, may posibilidad aniya na kaunti ang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Paliwanag ni Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, ang pangunguna ni Senator Bongo at Bam Aquino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maasahan ni BBM yung mga yan. Dagdag pa niya, posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Binigyang diin ng eksperto na ang 12 pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon, kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. Yan po mga tambay, mahirap daw po mangyari ang impeachment mga tambay. Totoo po ba yon? Mga kabayan, ito mga kung ito man po ang pumasok, naniniwala po pa tayo doon mga tambay, mga kabayan. Itong mga politiko na ito na hindi po balimbing at hindi mga traidor at hindi swapang at sugapa sa pera. Balik tanaw po natin. Tingnan po natin itong picture. Kung sino po ang mga senador na inimpeach po nila nung panahon po ni Pinoy, si Chief Justice Corona. At sino po ang mga pumirma at sino po ang mga sumang-ayon na ma-impeach po. Dito po nung mga panahon na ito ay gumapang daw po rito. Talagang limited at buffet ang pera daw po dito. Ayon po sa mga kumalat, mga tambay, di umano na nagkapera daw po na kamal-kamal na salapi ang mga pumirma ng impeachment. Ang sumang-ayon daw, di umano. Dito sa mga senador na pumirma para ma-impeach si Chief Justice Corona. Ito po sila. At karamihan po ay nasa Senado ngayon, mga tambay. Ito po, tingnan nyo po. Nung panahon po ni Corona, ni Chief Justice Corona, yung mga pumirma po na sinasabi po ni political analyst mga tambay, ni Asuncion. Ayan po. Sila po yung pumirma. Nakita nyo po, nung panahon po ni Chief Justice, sila po ang nag-convict na ma-impeach ang Chief Justice po na si Chief Justice Corona. Na lumabas sa investigasyon din po na hindi naman po pala dapat i-impeach ang Corona. Yung po ang lumabas sa investigasyon po nung inimbestigahan po yan. Pero na-impeach na po nila sa Senado. Sino-sino po yon?
Ang mga pumirma po ay nasa Senado po rin ngayon para po ma-impeach. Kung mananalo po si Tito Soto, ay nahandun po siya. Pumirma po siya kay Corona. At si Ping Lacson, kung mananalo po siya, ay pumirma rin po siya kay Corona. At si Lito Lapid, kung mananalo, ay pumirma din po siya doon. Si Bong Revilla, kung mananalo, ay pumirma din po siya doon. At si Kiko Pangilinan, ay kung mananalo, ay pumirma din po siya doon. At si Pia Cayetano, kung mananalo, ay pumirma din po siya ron. At syempre po, nahandun din po, at senador pa rin po hanggang ngayon, si Legarda, si Loren Legarda po, ay pumirma din po. Ay nahandun, active pa rin po ngayon. At ganun din po si Peter Alan Cayetano, ay pumirma rin po sa impeachment. At ganun din po ang Senate President na si Escudero ay pumirma din po sa impeachment ni Corona. At pumirma din po si Jinggoy Estrada na ngayon po ay active pa rin po na nasa Senado ay pumirma rin po. At nahandun din po ang kanyang kapatid na si JB Estrada, Ejercito Estrada. Tingnan niyo po, sila po halos yung sinasabi po na hindi kaalyado ay nagpirmahan po. No? Pagka po pera na po ang pinag-usapan, political analyst, Asuncion, sir, ito po mga politiko po ito. Ano po ba ang issue ng mga politiko? Sir, professor, di po ba? Pera? Nakita po natin ang issue. Ang issue po na pumutok ng 3 taon sa institusyon po ng Senado at Kongreso ay puro kaperahan. Ano po ibig sabihin nun? Suga pa sila di umano sa pera. Dahil po ang issue nila ay puro pera. Di po ba? Yung kanila po mga BICAM, pag-control sa pera sa budgeting. Di po ba? Alam naman po natin pagka merong gustong pabagsakin, hindi naman tayo bobo, tangat, gago na walang perang iiral dyan at itatapal sa mga senador. Di kaya? Para ma-impeach ang gusto nilang pabagsakin. Di po ba? Mismo Senadora Amy Marcos ay nagpahayag na meron umuugong-ugong daw na meron daw siya nababalita na 1 trillion ang nakalaan para daw po pagpapabagsak di umano. Sa Vice President, 1 trillion. Napakaswerte ng mga senador na uupo. Dahil alam naman po natin ng mga senador ay hindi po gahaman at swapang sa pera at wala po silang issue ng korupsyon ng kanilang institusyon, ang Senado at ang Kamara. At nakita po natin ito nung panahon ni Pinoy, 2028, buhay na buhay pa tayo. Talagang laganap na laganap po at putok na putok po ang issue na nagkabigayan daw po ng malalaking pera para lang ma-impeach si Chief Justice Corona. Ngayon po kay Vice President, ang nakaupo po ngayon, di umano ay napakaraming issue. Lalong-lalo po sa korupsyon yata. May issue pa ng pulboron. May issue pa ng pandaraya sa halalan ayon kay Atty. Glenn Chong at kay Atty. Harold Respicio. Napakarami pong issue ngayon ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas. Hindi kaya nila magagawa na ma-impeach ang isang Vice President na pinupolitika nila ang kanilang pamilya, ang Vice President. 3 taong pinababagsak ang kanyang pamilya, lalong-lalo siya. Hindi po ba gagastusan ito, attorney, professor? Professor, hindi po ba gagastusan ng Vice President at ibubuhos ang pera ng bayan dahil nakikita po ng taong bayan na 3 taong walang malalaking proyekto pero ang pera nauubos yata. Hindi malaman kung saan dinadala yata. Mukhang sa pamumulitika yata. Pati yata ang ICC, nagkapera pa yata ng limpak-limpak na salapi galing sa taong bayan. Di kaya? Para lang po tanggapin dahil ipinatapon doon ang isang dating Pangulong Duterte. Pamumulitika. Di po ba? Di po ba, Prof? Sir? Anong klase po ba ngayon ang gobyerno natin? Ang gobyerno po ba natin ay nakatutok po ba sila
sa problema ng ating bansa? Tinututukan po ba nila ang kahirapan ng Pilipino, lalong-lalo ang mahihirap? Tinututukan ba nila na maparami man lang ang mga trabaho ng mahihirap? Marami tayong mapasukan? Hindi po ba ang tinutukan ng 3 taon ay isang damukal na pamumulitika? Di po ba? At natutukan din po ang ating ginto sa Central Bank. Tinutukan din po. At tinutukan din po ang pangungutang natin. Pangungutang ng pangungutang ang natutukan yata. At pamumulitika. Kaya dito po mga kabayan, yung sinasabi po, mahirap pong umasa sa mga ganitong klaseng politiko. Napakahirap po. Kasi naranasan na po natin ito. Nung panahon po ni Chief Justice Corona, sila rin po yun. Sila rin po ang pumirma kay Chief Justice Corona para po ito ay ma-impeach. Yan po, sila Lito Lapid, Bong Revilla, Ping Lacson, Tito Soto, pumirma rin po dyan sila Gringo Hunasan, Pia Cayetano, Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano, si Loren Legarda, si Estrada, si Jinggoy Estrada, si Coco Pimentel, at si Kiko Pangilinan. Sa tingin nyo po, hindi pipirma na impeachment yung mga kalaban ng Duterte? Mga kabayan, sa tingin nyo po, hindi pipirma ang Bam Aquino? Bam Aquino hindi pipirma sa mga Duterte para ma-impeach? Lalo-lalo si Kiko Pangilinan, hindi pipirma yan? Di po ba? Pipirma yan. 100%. At lalo-lalo si Risa Hontiveros. Di po ba? Dahil pinababagsak niyang pilit ang mga Duterte, lalo ang Vice President. Magpipirmahan agad dyan. Di po ba? Tapos itong mga si Lito Lapid, may mga history na pumirma. Di ba? Sila Escudero, Loren Legarda, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Pia Cayetano. Yan yung mga senador na makakabalik eh. Di ba? Si Lito Lapid, naku, pambihira. Di po ba? At yan mga politiko na yan, mangangailangan po ng malaking pera din po yan. Bakit? Sa susunod na halalan sa 2028, ay tatakbo pong muli yung karamihan po dyan, tatakbo. Sino po ba ang mga tatakbo sa susunod na taon na nakapwesto ngayon? Si Loren Legarda, si Jinggoy at si saka si JB Ersuto Estrada, yung magkapatid. Tatakbo po yan. Matatapos na termino niyan. At ganun din po si Alan Peter Cayetano. At ganun din po si Chis Escudero. Di ba? Mga tatakbo po yan. Di po ba? Kailangan ng malaking pondo. Hindi kaya, ang tanong natin ngayon, hindi kaya sila masilaw sa i-offer na nagpapabagsak na may pondo raw ayon sa senadora na 1 trillion peso? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Kaya po yung sinasabi po sa mainstream media na sinasabi ni Profesor, ay mahirap pong paniwalaan po yan. Komento ko po. Sa komento ko po, napakahirap paniwalaan mga kababayan. Dahil mismo ang gobyerno ng binagoong ang Pilipinas yata, pati ang institusyon ng Kongreso at Senado yata ang nagpapabagsak mismo sa Vice President. At ganun din po ang mga makakaliwa. Kasama po. Di po ba? Kaya napaka-imposible pong paniwalaan, mga kabayan, itong sinasabi po ni Prof. Mga kabayan. Kaya nga po sana hindi nga po sila magtagumpay. Kasi kilala natin itong mga ano na ito itong mga politiko na ito. Mga ano po ito baliktarin, di umano. Mga balimbing, di umano. Kahit saan mo dalhin, may muka. Di po ba? Sana lang. Pero po dito kasi mga kabayan, ang Vice President po ay kumpleto po siya ng ebidensya. Yan lang po ang napakaganda sa Vice President. Lahat po ng ibinibintang nila, detalyado yan. Kumpleto po sa resibo ang Vice President. At meron po siyang mga hawak na magpapatunay na pinopolitika lang siya. Kasi unang-una na po dyan yung COA. Yung COA mismo na may karapatan at sila lang ang may karapatan na mag-audit sa Vice President. Ay hindi po ito kinuwestiyon ng COA. Wala pong nilabas ang COA na ang Vice President
ay kinurap ang pondo ng confidential fund. Di po ba? Wala. Maliban lang po dito sa mga nagpapabagsak na mga politiko. Di po ba? Kaya nga ang Vice President, kampanting-kampante. Di ba? Ano sabi niya? Lahat ay pag-uusapan. Lahat ay sa tamang proper forum. Di ba? Laging proper forum. Kung pinag-file kayo ng impeachment, doon kami sasagot. Dala namin ang aming mga dokumento, ang aming mga resibo, ang aming magiging patotoo diyan sa sinasabi niyo mga impeachment na binibintang nyo sa Office of the Vice President. Di po ba? Kaya po dito po mga tambay, yan lang po ang aking nakikita dyan. Yan po ang komento ko. Pagka ito po mga politiko, mahirap pong pagkatiwalaan. Kasi yung mga politiko po natin ngayon, ano yan nakita nyo po, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga nakadikit po yan Mga humihimod ng wet po. Ngayon po, nakanino po ba sila? Di po ba? Palipat-lipat. Mga balimbing. Di ba? Walang political will. Di ba? Walang paninindigan. Di ba? Karamihang politiko sa atin. Kaya mas naniniwala ako sa mga ebidensya. Hindi ako naniniwala rito sa mga politiko na ilan lang, mabibilang mo lang po dyan ang hindi pipirma. Sa tingin ko po yan. Sigurado na po hindi pipirma dyan. Si Marcoleta, si Bato, si Bongo, at si Robin Padilla. Yan. Nakakasiguro po tayo dyan na hindi pipirma. Pero hindi po tayo nakakasiguro sa iba. Di po ba? Di po ba? Pero sa kabila nun, kampante naman po ang Vice President. Kampante po siya sa kanyang impeachment kasi wala po siyang itinatago. Sa katunayan nga, marami pa siyang ibubunyag dyan na kung sino talaga ang karapat dapat ma-impeach. Yung ginawa nilang napakalalaking korupsyon sa DepEd. Pinaglalagyan na nila ng isang damukal na extraordinary ayon sa Vice President. Pinangalanan pa nga niya Tinawag niyang tambaluslos. Di ba? Nanalo. Wala yatang kalaban kaya nanalo Di ba? At nanalo rin po yung sinasabi ng Vice President na ang pera ng bayan ay halos nilalagay sa kanyang party list na tingog. Nanalo rin po yata. Kaya po, mucho dinero na naman yata sila mga kabayan. Talagang ganun po Yan po ang komento po natin sa Vice President. Mas tiwala si Kamanong, mas tiwala po ako sa mga ebidensyang ilalatag ng Vice President. Kisa po sa sinasabi po ni Profesor na malabo at na sa nakikita niya ay walang numero ang impeachment, baka hindi matuloy at hindi matupad. Malabo po yon. Mga politiko po yan. Karamihan po ng politiko dyan, yung sinasabi natin, hindi po sila nasisilaw sa pera. At karamihan po dyan ay walang paninindigan at political will. Wala po silang paninindigan, mga tambay. Wala. Karamihan po dyan. Mabibilang mo lang ang meron, mga kababayan. Thank you po. Siyempre po, sa tumatangkilik po sa inyong tambayan, mga kababayan. Thank you po sa mga nanonood po at tumatangkilik. Maraming salamat po sa inyo. Thank you rin po sa mga subscribers natin. Thank you po sa inyo. Alam niyo po kung sino po kayo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya po sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, at si Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Ingat po, maingatan nawa po. At thank you rin po sa mga naagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At siyempre po yung mga dasal at panalangin po mga kabayan, sama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Sama po natin sa mga dasal. At siyempre po, mga kabayan, tayo rin po manalangin din po tayo at magdasal na sana po maingatan din po tayo sa mga araw-araw na ating buhay. Mahirap na po
ang sitwasyon po natin ngayon, lalo-lalo po sa ating bansa. Laganap na po ang pulburon at addictus, nandiyan pa ang mga masasamang loob, mga kabayan, at nandiyan pa, lumalaganap na naman po ang grupo ng makakaliwa. Mga kabayan, napakahirap po ang nangyari po sa atin pagpasok yata ng binagoong ang Pilipinas, mga kabayan. Ingat-ingat po, sa muli po mga tambay. Thank you po. Bye-bye.